Bias ko ay gold uptrend. Mukhang malabo na bumaba si gold dito sa ilalim. Mag-ano na uli yan, ATH na uli yan. Or babasagin niya tong previous high dito. First POI, 5MOB. Kapag na-SL tayo dito, kasi dalawa yung itatrade ko dyan. Dito isa abangan ko setup. Dito naman yung pangalawa. So tingnan natin kung ano yung tatama. Pag nakakita ako ng confirmation candle, entry ako na yan. Tapos SL ko siguro itong previous low dito. Abang tayo ng bearish doji. Nag-alarm pala, hindi ko pala naririnig sa akin. Excited na ako mag Forex pairs. Nilagay ko na lahat ng Forex pairs. Balik loob ako kay Forex pairs. Ang logic po ng bearish doji, ibig sabihin, kapag sobrang liit na ng candle, humihina na yung momentum niya. So possible mag-take over na yung buyers pag ganun, pag lumiliit yung candle. Kasi di ba pag malalaki yung candle, ibig sabihin malakas pa yung momentum ng mga sellers, ganyan, or buyers. Depende sa kung anong kulay ng candle. Pag gusto niyo mag-set ng alarm, kunin niyo lang tong dito sa left side, pwedeng trend line, click niyo lang yung trend line, click, tapos iguhit niyo lang kung saan yung POI niyo, tapos double click, or click niyo lang yan, may lalabas sa taas na ito alarm, add alert. Tapos yun, create niyo lang, tapos yan. Ganyan na siya mag-ano. So ito, medyo malayo-layo pa si pare ko eh. Sa daily time frame kasi, ito, kaya mahalaga, ito naman kapag more on ano ka na, medyo marami ka na experience sa SMC, pwede ka na mag multi time frame analysis. Ito naman, titignan mo yung parang pinaka-movement niya sa higher time frame. For example, pupunta ka ng daily time frame. So ano ba yung trend niya sa daily time frame? Kagaya nito, na-identify natin, sa daily time frame, uptrend pala siya. Ayan ang uptrend oh. Ayan, uptrend pala siya sa daily. So ayan, gawin natin kulay blue. Tapos, medyo siguro kapalan natin. Ayan. So uptrend pala siya. So ilalagay mo dito, yan. Tsaka yan. Ilagay mo na lang dito ay pwedeng kapalan natin tas kulay blue. Tapos ito siguro blue red. Blue na rin natin. Yan. So uptrend to, pag na-identify mo uptrend, i-mark mo yung order block niya. Yan, daily OB. Kasi yung pullback niyan, dito yan possible mag-land or mag-reach sa daily OB. Bago niya i-continue ulit yung trend niya pataas. Okay, so yun yung higher time frame bias mo. Ngayon, baba ka ng 4H. Ngayon, itong nakikita mong downtrend sa 4H. Ang tawag naman dyan is retracement. So kapag nakita ka na ng chok, possible start na ng retracement pababa dito sa order block sa daily time frame. So para ma-confirm mo na possible na uli mag-change ng trend, dapat makita ka ng chok from downtrend to uptrend na market structure sa 4H. So ganun lang mag-confirm. Tapos baba natin na order flow sa 1H. Ito yung trend niya. So sa 1H, uptrend siya. Ayan. Diba uptrend? Ayan. So ito kapag nabasag ni gold itong low dito, possible dito yan tumulong muna sa 1H OB bago siya umangat ulit. So yan yung parang possible scenario. Yan, pasok siya sa fib retracement. Ayan, mangyayari lang yan if basagin niya tong low na to, itong low. Ito. Yan, so next step niyan, ganito. Pag yan nabasag, tapos umangat, pullback sa OB, sell tayo dito, pababa dito sa 1H OB. So yan yung bias ko dyan. Diba? Ang gulo. Ang gulo ng daming drawing. (9:30 PM) Meron news ito. 9:30. Ayun, unemployment claims. Meron ba may nasa-save ba sa Discord yung live? After live, nasa-save siya rin. Kasi ano mo nasa-save? Pa-charge pala ako. Ito pala. Wow, congrats sir, Edgy. Sa Forex pairs, wala na tayong candlestick na confirmation. Pending orders na lang tayo dyan. Identify mo lang yung mga OB, 1H OB, ganyan, 4H OB, yun lang. Tapos set mo na yung buy limit, sell limit. Kailangan ma-identify mo lang yung market structure niya. Tapos yung OB, dapat may siya, FBG. Para mataas yung, niya. I-recheck ko yung EU. Ready for buy? Pag nag-doji, pag walang doji, walang buy. Ay, walang doji ito. Baka tumulo pa to. No buy pa, no buy. EU, kagi tumulo si EU. Mas maganda nga, tumulo nga si Gold eh. Kasi kung titignan natin sa 1H, dito pa talaga okay mag-buy based sa 1H time frame. Dito yung okay na retracement. If ipa-follow natin yung 1H time frame na order flow, na bullish. So dito maganda mag-abang. Dito sa area na to. Kailangan makita tayo ng chok sa 15M.
Pag nabasag ni Gold tong low na to. Tutulo pa ata. Sa Forex pairs, sir, hanggang 15M lang dapat time frame. Tingnan kay Gold lang abot 5M. 15M lang ang para sa akin na mas okay 15M. Sa Forex pair. Kay Gold 5M for scalping, BTC, ganun din. 15M or 1H. Pag nag-doji ito, palag na ako dito. Ay, walang doji. Walang bearish doji. Iti-take ko si EU kapag nag-pullback siya dito sa OB. Tapos kunin ko yan 1:3 ata. Kasi nag-retrace siya sa ano ko, POI ko eh. Ayun, nag-retrace siya sa POI ko sa higher time frame. Dito sa 1H, dito naman 15M. Tapos naka-grab siya ng liquidity. Ito. Tapos yun, nagka-chok na siya sa ano? Sa 15M. Kaya okay to. Okay to para sa akin yung EU. Kay Gold, nyari na. Ay, tumuro na. Wala, hindi siya nag-doji. Wala akong setup kay Gold tonight. Pag bumaba pa siya, dito na ako mag-aabang yan. 1H OB or dito sa area na to. Ito naman, ang logic nito, di ba bumaba, tapos nag-bullish doji. Ang logic niyan, yung buyers, nag-attempt sila mag-take over. Kaya lang, sa sobrang hina ng ano nila, ng momentum nila, maliit lang yung na-produce nila na candle. Kaya mahina lang yung parang, yung pressure nila sa market. Kaya possible, in control pa rin yung sellers kapag ganyan. Doji na green. Or doji na, kung ano mang kulay ng candle sa MT5 mo ganyan. Kapag naman doji na red, yun, mahina na yung parang momentum ng sellers. Na nagtatry na mag-attempt yung buyers. Ganyan. Ganyan to. Ganyan. So. Talaga sa JLay, hindi ko pa kasi siya na-backtest sa iba. Yung mga doji candle as confirmation sa 5M. Hindi ko pa siya na-backtest sa ibang pairs. Sa gold ko pa lang siya na-try. Ito, pag nag-bearish doji ito, okay na yan. Take ko na yan. Mga 60 pips. Pag wala akong setup tonight. Bukas ulit ako mag-aabang. Tapos, yun, may setup minsan sa Asian. Minsan tulog pa kasi ako kaya hindi ko nasisignal. So yun, pag maaga ako nagising, abang na lang kayo sa VIP. TP natin, dito na sa taas. Or kaya ito. Itong high na to, tsaka itong high na to. Yan yung mga TP. Possible TP. If mag-aabang pa kayo ng buy kay gold. Kung mamaya, magka-doji yan, ayun lang. Buy na uli yan. Okay, so yun lang at thank you sa mga umattend. Bukas ulit tayo kay gold.